Direk kasi last year, di ba? It was Firefly versus Burza, and then ikaw, and then si Pepe Diokno. Then ngayon, mukhang mag-showdown na naman kayo with Green Bones and Himala. Anong reaction mo? Eh, super friends kami niya ni Pepe. Hindi lang yung mga pelikula namin yung nagkikita sa mga festivals, kundi kami din, sabay kaming nagja-judge, parang ganon, sabay kaming lumalabas. Super friends kami. So, wala lang, nakakatuwa lang na lagi kami nagkikita, lagi kaming classmates, parang ganon. Kasi ako, Wonder Boy yan. Sobrang naniniwala ako sa kanya bilang director. Naniniwala din ako dun sa pelikula niya. Naalala ko dati, hindi ko naman nakita actually na magkatapat yung Firefly at Gumburza. Sa totoong buhay, rooting nga din ako dun sa Gumburza that time because at first, di ba, pareho kaming kukunti yung sinihan. So naniniwala ako dun sa pelikula nila na sana mas madami pang makapanood gaya ng nilalaban namin dun sa Firefly that time. And then this time sa Green Bones at dun sa Himala, sure na sure ako na importanteng pelikula yung Himala. Kailangan mapanood ng mas nakararaming tao. At ganun din yung Green Bones. So, mas madami manood sa parehong pelikula at sa iba pang mga entries, edi mas enjoy. Parang ganun. Direk, sabi ka sa kanila ng mga cast, yung awards daw is just a bonus. Pero di ba nakita natin last year, nung nanalo ang Firefly and Gumburza, bigla kayong nag-shoot sa top 3 ba or top 5 sa box office. Reaction nyo daw? Ang ganda ng question mo. Ako, kahit hindi naman ako after sa awards, sa totoong buhay, naniniwala ako na deserve ng mga tao na gumawa ng Green Bones or na gumawa dun sa pelikula na ma-recognize or makilala sa kung ano man yung best effort na nilagay nila dun sa pelikula. Lalong-lalo na yung mga artista namin. Nakitang-kita naman. Parang gano'n. Hindi ako masyadong naniniwala dun sa awards, pero naniniwala ako na sana makita ng mga tao yung mga efforts na yun doon. Parang ganon. Tapos tama ka na after manalo ng Firefly, biglang nagkaroon ng maraming sinihan. Pero I think kahit naman hindi siya manalo that time, the fact na napanood siya ng mas maraming tao, nagkaroon ng word of mouth, pinakalat nila na maganda yung pelikula, baka mas ganon, parang ganon. So, though hindi ko ninenegate, hindi ko naman dinadownplay yung awards. Importante siya, lalong-lalo na ang MMFF ay isang competition. It's just that hindi lang ako super fan. Kaya mas lagi kong tinitignan yung iba pang mga positibong bagay na hindi lang nakakulong doon sa mga awards. Direk, sorry, ipupush ko na ng konti. Kasi sabi nila, bihirang-bihira sa isang local award show na yung Best Picture at yung Best Director hindi pareho. Diba last year, first Best Picture, Firefly, but the Best Director, if I'm not mistaken, went to Pepe for Gumburza. So, anong reaction nila? Okay lang. I mean, wala naman. Kasi ako, naka-attend na ako dun sa mga festivals locally and internationally. Tama ka, dito sa local, parang Insigida, Antimano, na kung Best Director siya, Best Film. Yes. Marami kasi ako na-attendan na iba pang festivals na hindi ganun. Minsan, ako, yung mga pelikula ko ng mga indie, wala akong ibang nakukuhang ibang awards except Best Film. Yung parang ganun. So, nasanay ako, and at the same time, katulad na nabanggit ko kanina, naniniwala naman ako dun sa husay at dun sa effort na binigay ni Pepe. Feeling ko, pag nag-uusap kami, alin man sa aming dalawa or sa kung sino man yung manalo that time, okay lang sa amin kasi kami naman mga directors, naniniwala ako na alam namin kung ano yung hirap na ginagawa ng isang director dun sa loob ng set. Mula dun sa after na conceptualization, kapag nilatag na sa'yo yung kwento, hanggang dun sa ipalabas na, at hanggang dun sa mga festivals after, and even dun sa mga screenings dun sa mga school. Madami yung dinadaanan. At sa totoong buhay, hindi sapat yung award na Best Director lang. Mas malaki pa doon. Okay. Second question ko kay Pepe. Pepe, can you talk about the weeks leading to MMFF? Yung naghuhulaan na yung mga tao kung ano yung papasok sa top 3, kung ano yung bottom 3. Kasi I remember last year, hindi naman ganun ka-popular yung Gumburza. And then suddenly, and deservedly, andun siya. So, can you talk about that? You being a director.
na gumagawa ng films na hindi ganun ka, I don't know the term to use. Ano po yung term? Expected. Well, last year na honestly, nagulat po kami kasi nung lumabas po yung Bubursa, we would hear the same sort of feedback. Ako yung mga lead stars na hindi box office ko. Pero po, ako yung genre nyo, historical, wala masyadong nanonood. And so, nung nagsimula po yung MMFF last year, kami po yung hindi masyadong ni-expect na sa bottom of the number of cinemas. Pero nakita po namin, kahit na ganun, ay yung first few days po natin, ang dami pong nanood, nag-spread po yung word of mouth. And it showed us na I think ang audience po ng MMFF are looking for different kinds of films and powerful stories. Na, kasi tayo po, pag audience, nanonood po tayo ng iba't ibang sine galing sa Korea or other countries, di naman po talaga natin kilala yung mga artista. Pero nanonood po tayo kasi gusto po natin yung story. Dahil naantig ang puso natin at tatawa tayo, naiyak tayo. It's all about the emotion. So I think yun po it's napakalaking karakalan po na maging parte ng MMFF. Growing up, isa sa pangarap ko po talaga na makasama sa MMFF. Kasi ito po yung time na buong taon na nanonood tayo bilang Pilipino ng mga gawa natin as Filipinos. So napakalaking karangalan po, and I think for me, na-excite ako kasi ang ganda po ng lineup ng mga pelikula this year. And kami po, we're coming in with a very, very powerful story as written by Sir Ricky, and a very powerful performances by our cast. So yun po, yan ang bago po namin. And we're really hoping that people would respond, and not only that, na matulungan po kami nila at tutulong po sila na to help spread the word about our film. So tingin mo, talagang may chance din na mag-Bubursa ang Himala at mag-back-to-back at Best Director? Sa akin po, it's yung experience ko po nung pinanood ko yung Himala, nung pinanood ko po yung play na talagang antik ang puso ko, and it was the most powerful experience that I've ever had emotionally. Yun po, yung focus ko na may share, may bigay yan sa mga manonood. Diyan po. Can I also say something? I was also an audience for Himala, and I was moved by it. And I've been moved by so many Filipino films in the past years. We should never underestimate our audience. If we have a story that we feel we should tell, kung kailangan siyang ikwento natin. That's why thank you to our producers. And because tumataya po sila. Tumataya po tayo as movie press na ikalat ito dahil these are important stories to tell. Kung hindi natin ikwento, walang makikinig. So let's take the risk. Let's keep taking those risks. It may not pay off, but to those who created, yung nagawa mo lang trabaho at nagawa mo ng tama, sapat na yun eh. Box office is not a basis for one's happiness or one's joy. It's not. It's a big part, of course. But it's not even about returns. It's having an audience na naabot mo yung audience with your story. Yun ang importante. If they don't hear this message now, they will get the chance again because brave people will do it. Sino ba namang mag-aakala? Yung Himala noong 1980s hanggang ngayon, ikikwento pa rin ng paulit-ulit. Sinong mag-aakala? That's not just because of the creatives, it's also because we do have an intelligent audience. So, let's keep making art, great art. Yun lang po. Yung Himala na pinalabas namin ng 34, hindi rin na siya ganun ka-box office. But after a while, bigla siyang umakit na naman number 1 siya at the time.
sinasabi kami ng iba lagi nga na bihado kayo, artista, musical, and so on, so forth. But I think, mas magandang lumaban kung maliit ka, kaysa lalaban ka na malaki ka na sigurado kang mananalo. Pero kung maliit ka lang, underdog ka, at lumaban ka, mas matalo ka, malaki ka rin. At kung malaki ka, mas malaki ka. And yung sinabi ni Between, bakit papanuorin yung Himala? Yeah, just the mere fact na hanggang ngayon, paulit-ulit siyang pinapanood, nire-revive, nire-restore, nire-request pa rin siya sa foreign film festivals up to now. After na-restore yung pelikula, sabi na sa pelikula, isa sa pinakamadalas yung request abroad, Himala pa rin. So just the mere fact na paulit-ulit siyang nabubuhay in different forms, ibig sabihin, it's an experience that's worth re-experiencing. And that's what we want to offer now, a re-experiencing of Himala.